Nadagdagan na naman ang mga retiradong general sa pamahalaan sa pinakahuling yugto ng balahasahan sa gabinete. Matapos magretiro noong nakaraang linggo lamang, itinalaga bilang Presidential Advisor on the Peace Process si General Hermogenes Esperon Jr. Nagpapatrol, RJ Cruz. Have a well-deserved vacation, June. Hurry back to serve our people again. Sa kanyang kolum sa pahayagan ngayon linggo, tinumbok na ni Press Secretary Ignacio Buni ang dahilan kaya pinagmamadali ni Pangulong Arroyo si General Hermogenes Esperon sa kanyang bakasyon matapos magretiro bilang AFP Chief noon lang 1 linggo. Taliwas kasi sa unang napabalitang uupo siyang Defense Secretary, itinalaga na sa Esperon na susunod na tagapayo at sugo ng Pangulo sa pakikipag-areglo sa mga kaaway ng gobyerno. Aminado sa Esperon, malaking hamon sa kanya ang bagong misyon, pero gaya ng isang tunay na sundalo, handa raw siyang suungin nito. Diwa ng Isang malakas na bakit naman ang sigaw ng mga kritiko ng palasyo. Kung kailan pa raw nagkasundo na ang gobyerno at NDF na isulong ang Joint Human Rights Monitoring Committee, parang tumandang paurong naman daw ang peace process dahil sabi tumano sa Esperon sa extrajudicial killings. Napaka-cynical talaga, napaka-malicious. Sagot naman ng palasyo, may case sa Esperon dahil bilang sundalo nakipaglaban siya para sa kapayapaan at wala pa namang napapatunayan sa mga bintang laban sa kanya. Walang pinakamagandang mamuno kundi isang military official na rin na nanggaling dyan, may background dyan dahil ang ating mga kasundaluhan, sila ang unang-unang gusto ng kapayapaan. Kung tutuusin, dagdag lang si Esperon sa humahabang listahan ng mga retiradong general at opisyal ng militar na itinalaga sa mga pwestong sibilyan ng gobyerno na madalas ay sumasandal sa militar tuwing may kontrobersya at tangkang pabagsakin ito. Pero sabi nga ng palasyo, walang halong politika ang pagkakatalaga kay Esperon at panawagan pa nga nila, bigyan ng pagkakataon si Esperon na patunayan ng sarili. RG Cruz, Patrol ng Pilipino. Nagsagawa po ng malawakang relief operations ang Sagip Kapamilya upang saklolohan ng ating mga kababayang nasalanta ng Bagyong Cosme. Hindi malaman ng mga residenteng ito kung saan sila uuwi ngayon. Tinangay kasi ng magkasunod na Bagyong Butchoy at Cosme ang kanilang tahanan, ari-arian at kabuhayan. Libo-libong pamilya ang tulad nila na naapektuhan ng bagyo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Agad namang dinamayan ng Sagip Kapamilya ang 7 bayang nasalanta ng bagyo. Hinatira ng pagkain, damit at iba pang pangangailangan ang mga residente sa Bayawan City, Valencia at Dindoy sa Negros Oriental. Sa Pangasinan, may 200 pamilya ang tinulungan matapos pagkalooban ng Sagip Kapamilya ng bigas, gulay at sardinas. Tumugon din ang Sagip Kapamilya sa bayan ng Santa Cruz sa Zambales kung saan halos lahat ng bahay ay tinangay ng bagyo. 500 pamilya sa Barangay Somil ang nahatira ng pagkain upang pansamantalang pawiin ang kanilang gutom. Sa Dagupan City, naglunsad naman ng soup kitchen ang Sagip Kapamilya at ABS-CBN North Central Luzon sa mga apektadong residente. Sa tindi ng pinsala ng bagyo, posibleng matagalan pa bago tuluyang makabangon ang mga biktima. Kaya't nagpapatuloy ang Sagip Kapamilya sa paghahatid sa kanila ng tulong. Mga kapamilya, umaasa po sa inyong tulong ang ating mga kababayang na biktima ng bagyo. Partikular po nilang kailangan ngayon ng bigas, kumot, tuwalya at toiletries. Para po sa inyong mga tulong at donasyon, makipag-ugnayan lamang po sa Sagip Kapamilya. Bangkang pinaandar ng vegetable oil tatangkaing gumawa ng record sa pag-iikot sa mundo. Mga baril sa Amerika planong kabitan ng video camera at sa China 3 tao namatay sa malakas na aftershock. Yan ang World Patrol ni Vic De Leon Lima. Halos 1 linggo matapos yanigin ang killer quake ang Sichuan province sa China, naramdaman kahapon ng 6.1 magnitude na aftershock. 3 ang naitalang patay. Patuloy pa rin ang paghahanap sa ibang mga biktimang natabunan. Maswerte ang lalaking ito na nailigtas matapos mabaon sa guho ng 6 na araw. Nakaligtas rin ang isang 95 anyos na 4 na araw na ipit sa guho. Pansamantala namang sinuspendi ang Olympic Torch Relay. Nagdeklara rin ng 3 araw na pagluluksa sa buong bansa para gunitain ang mga biktima ng matinding lindol. Umakyat na sa mahigit 34,000 ang opisyal na tala ng mga namatay. Pero pinangangambahang aabot pa sa mahigit 50,000 ang bilang ng mga nasawi.
Sa New York, planong gabitan ng kamera ang baril ng mga pulis. Sa pamamagitan nito, maaaring mapanood ang video ng mga aktual na engkwentro ng mga pulis para maalis ang pagdududa ng publiko. Nagkakahalaga ng $600 ang isang gun camera o humigit kumulang sa 25,000 piso. Sa Puerto Rico, ito ang Earth Race, ang banggang pinaaandar ng vegetable oil. Tatangkain itong makapagtala ng record sa pabilisan sa pag-ikot sa buong mundo. Kayang lumubog ng Earth Race sa tubig tulad ng isang submarine at makalayag sa dagat kahit malakas ang alon. Vic de Leon Lima, Patrol ng Pilipino. Susunod, exclusive Pinoy indie film na service, malakas umano ang laban sa Cannes Film Festival. At Wawawi co-host, nagpaliwanag sa kinasasangkutan na internet scandal. Tunghayan sa pagbabalik ng TV Patrol World.